Matapos gumamit ng company card, napadpad si Nagon at Kilua sa kinaroroonan ni Kai, isang estudyante ni Jing, na nagkataon ding nakilala na niya noon sa Whale Island. Kaya naman naisip niya na baka sinadya ni Jing na pagtagpuin silang muli at lalong napukaw ang interes niya na mas makilala ng lubusan si Kai. Kai, ano pong klaseng trabaho ang ginagawa niyo rito? Pagmamasid ng mga organismo, pagtuklas at pag-aral sa mga bagong specimen ang specialty ko. Halimbawa, narinig niyo na ba ang tungkol sa camping tiger? Huh? Mga tigring gumagamit ng apoy. Pero natatangi sila dahil kadalasan 2 paa lang ang ginagamit ng mga magic beast. Hindi sila kumakain ng hilaw, niluluto muna nila ang pagkain nila bago nila kainin. Ang galing! Talagang nagluluto sila! Nakakatuwa! Ano pa yung iba? Oo nga pala, kanina po. Sabi niyo Chimera Ant ang tawag dun sa insekto na umatake sa akin? Tama. Chimera Ant nga. Under level 1 quarantine. Sa totoo lang, kapag ganon, hindi na talaga pinapayagan ng mga sibilyan na makalapit sa nasabing area. Kayo po ba nakadiscover sa kanila? Hindi. Pero naisip kong obserbahan ang mga to bigla. Dahil parang may kutob ako nakakabahala. Pero dahil nasira na ang punso nila dito, mukhang kailangan ko na lumipat sa ibang lugar. Bago yun, kailangan kong tawagan yung iba pero wala akong makuhang signal dito. Tawagan yung iba? Oo, may team ako dito. Dito kami nagtatrabaho sa areang to. Mukhang wala akong magagawa kundi hintayin na makabalik sila. Ipapakilala ko sila sa inyo. Mga baguhan pa sila pero magagaling din silang hunter. Oo. Tamang-tama, na pala sila. Kahit, sino mga batang yan? Mga kaibigan ko sila. Ikinagagalak ko kayo makilala. Ang pangalan ko, Spinner Claw. Musta? Ako naman si Gone Freaks. Masaya ako makilala ka, Spin. Freaks bang? Sabi mo? Teka, kamag-anak ka ba niya? Tama. Anak siya ni Jing Freaks. Anak ni Jing! Pati ba ikaw? Anak ka rin ba ni Jing Freaks, ha? Hindi, ako si Kilua Soldic. Pasensya ka na kung mali ako ha, pero hindi ba yun ang apelyido ng bantog na pamilya ng mga assassin? Dati kong trabaho yun pero nagretiro na ako. Bukod dun professional hunter na ang 2 batang ito kaya dapat igalang nyo sila bilang siyapay nyo. Seryoso? Grabe! Nasaka ko doon, ha? Hindi pa pala kami tapos magpakilala lahat sa inyo. Ako nga pala si Monta Yuras. Hello sa'yo, Mon! Ako naman si Stick Dinner. Hello sa inyo, ako naman si Banana Cavao. May 2 pang kasama sa grupo namin bukod sa kanila. Sina Podongo at Lin. Nauna na sila sa lokasyon ng namataang specimen. Tsaka, tama nga pala yung hula mo tungkol dito, Kite. Itong natagpuan natin kuko, napakaraming pagkakahawig ng katangian sa kuko ng isang Chimera Ant Queen. Nagsagawa kami ng mga computer analysis at lumalabas na 99% match ang kukong ito sa kanya. Pwede ko bang makita? Ganito ba talaga kalaki ang kuko ng Chimera Ant? Kasing laki na to ng daliri ng tao. Ibig sabihin may mga Chimera Ant na kasing laki ng tao? Hindi pa namin alam. Hindi kaya nag-mutate ito at naging ganito kalaki? Posible yan. Pero posible ring ang pinagmulan niya ay nabibilang na sa ibang specimen. Kaya nga nandito kami para mag-imbestiga. Napakahusay ninyo. Nakabuo kayo ng research na katumbas ng 200 taong trabaho para sa ahensyang ito. Walang problema, Mr. Bon. Nag-enjoy kami sa trabaho. May naalala tuloy ako bigla. Tungkol sa isang kaso na baka makatulong kayo. May misteryosong item na dinala sa Southern Peace Auction na hindi nila makilala. Bahagi ng katawan ng isang organismong hinihinalan nagmula sa isang hindi pa kilalang specimen. Kaya umaasa silang may lisensyadong hunter na bibili nun. Tuloy kayo, nasa loob ang item. Anong masasabi mo dito, Lin? Walang dudang galing nga ito sa di pa nakikilalang specimen. Mukhang bahagi yan ng binti ng isang insekto kaso wala pa nang didiskubring insekto na may ganyang kalaking galamay. Kaya parang imposible. Sana kung makakakuha tayo ng sample para mas mapag-aralan pa natin ito ng puspusan. Chimera Ants. Kahit, okay lang ba na sumama kami ni Kilua sa inyo? Okay lang sa akin. Ang mga pinakamagagaling na hunter, hindi lang malapit ang loob sa mga hayop, kundi lagi napapaligiran ng mga mabubuting kaibigan. Madali ka niya mahanap, Ginoong Jing. Kulang pa. Kulang na kulang pa rin. Kailangan ko pa ng mas malaki at mas masustansyang pagkain. Hindi normal ang lagay ng panahon sa taong to. Posibleng dahil doon, ginugulo nito ang natural na balanse ng ecosystem sa lugar na to. Kung akong tatanungin, tingin ko, walang kinalaman sa environment ito kundi sa likas na katangian ng Chimera Ants.
Kapag kumain ng Chimera Ant Queen ng ibang organismo, nagagawa niya maipasa ang mga katangian ng organismong yun sa mga supling niya. Kaya naman lagi naghahanap ang Chimera Ant Queen ng mga organismo nagtataglay ng malalakas na genes para kainin at maipasa ang mga genes na yun sa mga supling niya. Yun ang dahilan kaya nilagay sa ilalim ng level 1 quarantine ang mga Chimera Ants. Kung matripan niyang kumain ng mga tao, madali lang niya magagawa yun. Totoo yun, sa kasawiang palad. Humarap siya dun sa malaking ahas at sabi niya, "Huwag ka lalapit! Diyan ka lang sabi!" Tapos, hinampas niya sa mukha! Ang tapang ng Kuya Kurt mo. Kung akong kasama mo nun, baka nanigas na lang si Inay sa takot. Aasahan kitang ipagpatuloy ang gawain yan, Kurt. Aasahan din kita kapag natakot ako ulit, Kuya! Oo, akong bahala sa'yo! Malapit nang mapisa ang mga itlog sa bahaging ito. Pakinggan niyo ako, mga alagad ko. Tungkulin ko ipanganak ang magiging hari ninyo. At para magawa ko yun, kakailanganin ko ng pagkain na masustansya. Kailangan ko ng walang kaubosang supply ng sariwa at pinakamasustansyang pagkain sa lahat. Kaya humayo kayo at bumalik kayo nang may dalang masaganang huli! Bukas gumising tayo ng maaga para mangisda sa may tabing dagat. Sa dami ng nahuli natin, siguradong mabubusog tayo hanggang gabi. Lumayo ka sa... ang sarap! Napakasarap nito. At napakasustansya pa. Ito ang hinahanap kong pagkain. Kailangan ko pang kumain ng mas marami nito. Sila yung nabanggit ko sa inyo sa telepono, Sinagon at Kilua. O, kamusta na? Napuntahan niyo na ba yung lokasyon? Ayon sa mga nakausap naming taga rito, nakita raw nilang inanod yung binti sa may pangpang. May makapal na kakahuyan sa likuran natin. Nahihirapan tayong mahanap yung Chimera Ant kung dyan siya nagpunta, lalo na pag madilim na. O eto, hanapin mo ang amoy na to. Posibleng sa ibang pampang inanod yung katawan niya kung pabago-bago yung direksyon ng hangin. Kung gano'n, mahihirapan tayong matunton kung saan isla yun napunta. Masyado pa maaga para sumuko tayo. Maghiwa-hiwalay tayo at maghanap ng clue. Tama ka. Bumalik muna tayo sa York New City. Baka sakali may mahanap tayong panibagong anggulo sa kasong to doon. Kung matripan niyang kumain ng tao, madali lang niya magagawa yun. Mahal na Reyna, Aba, nakakapangusap ka? upang mas malinaw ang pagtanggap, pag-intindi at pagpapatupad ng inyong mga kautusan para mas mapaglingkuran kayo mabuti. Natutuwa akong marinig yan. Dahil dyan inaatasan kitang maging leader ng pulutong ng sundalo natin. At ang una mong misyon na ito, pamunuan mo lahat ng mga sundalo ko at suyurin niyo ang buong lugar para mag-ipon ng pagkain ko. Gusto kong ikuha niyo pa ako ng mga nilalang na ito. Masusunod po. Ang pinakakinatatakutan ni Kite, isang Chimera Ant na nakamana ng mga katangian at intelihente ng tao. Sa kasawiang palad ay nangyari na.